Ito ang reading mo, Gemini. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa general reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Two of Swords. I feel like ang nasisense ko na energy mo, andun yung meron kang na-overcome na pagsubok na pinagdaanan mong sobrang nahirapan ka, na halos hindi ka makaalis doon. Pero nakawala ka doon. Ang mensahe ng card mo, meron ditong darating na gustong gusto mo. Matagal mo na tong hiniling. Nakikita ko na meron ka ditong gustong plano na gawin, simulan o desisyon na dapat harapin. Some of you, pwedeng iniisip mong mag-travel or meron ka ditong gustong mangyari para sa kinabukasan. May mga gusto ka nang kalimutan na sobrang andun yung emotional na bigat para sa'yo. Kaya gusto mo nang iwanan yun at harapin kung ano yung meron ngayon sa iyong buhay. Merong mga opportunity na nasa harapan mo, pero hindi ka makapag-desisyon kung ano yung pipiliin mo. May parating na abundance and prosperity. Some of you nandun yung nagkakaroon ng kasiyahan or nag-uusap yung buong pamilya na masaya. Ini-enjoy yung moment na to. Nakita ko na very traditional ka sa mga gusto mo mangyari sa buhay mo, sa mga pangarap mo. Andun yung gusto mong magkaroon ng pagbabago. And ayaw mo nang balikan yung mga nangyari na hindi mo nagustuhan sa nakaraan. Andun yung success and victory para sa'yo na parating. Some of you, unti-unti na nagiging maganda yung sinimulan mo. Clarify natin ng Nine of Cups. The Fool and Five of Swords. Nakita ko na meron ka ditong sisimulan or may darating na pagbabago sa buhay mo na talagang matagal mo nang gustong mangyari to sa buhay mo. Clarify natin ang Eight of Cups. Two of Pentacles and King of Pentacles. Itong tao na to, urong-sulong siya. Pinag-isipan niya mabuti bago siya gumawa ng hakbang. And may mga bagay na siyang ayaw nang balikan sa buhay. Mas gusto niyang harapin yung mga nangyayari ngayon sa hinaharap. Some of you, may mga desisyon ka dito na kailangan mong gawin, do magulo pa yung isipan mo. Hindi ka pa ready to face kung ano yung sa hinaharap mo. Clarify natin ang Ten of Pentacles. The Moon and Three of Cups. Meron ka ditong hindi inaasahan na darating na pwedeng reunion or celebration. Some of you, andun yung reconciliation na mangyayari. Pwedeng merong uuwi dito na malapit sa'yo. Some of you, pwedeng meron ditong magkakaroon ng financial growth and andun yung celebration.
Harapan natin ang Five of Swords. Ten of Wands and Nine of Wands. Nakita ko na alam mo kung ano yung responsibilidad mo. And gagawin mo lahat ng makakaya mo para makuha kung ano yung gusto mo na pagbabago sa buhay mo. Clarify natin ang Two of Wands. Four of Swords and the Moon. May gusto ka dito na gawin. Gusto mong mag-travel, mag-relax, and mag-isip-isip. Clarify natin ang Seven of Cups. Six of Wands and Two of Swords. Meron dito na success na parating sa'yo. Kung ano yung mga pinagdadaanan mo, malalagpasan mo yan. Kailangan lang na alam mo sa sarili mo kung ano yung desire ng puso mo para magtagumpay ka sa mga gusto mo mangyari sa buhay mo. Clarify natin ang The Hierophant. The Hangman and Four of Cups. Nakita ko na andun yung kagustuhan mo na may alis yung sarili mo dun sa kalungkutan na yun, sa mga nangyari sa buhay mo na hindi mo makalimutan or pinagsisihan mo. And andun yung mga desisyon mo na kailangan harapin para may alis mo yung sarili mo dun sa isang sitwasyon na hindi ka makagalaw, hindi ka makapag-umpisa. And gagawin mo lahat ng makakaya mo. Dahil andun yung desisyon mo na kailangan na harapin kung ano yung mga dumarating sa buhay mo. Clarify natin ang Six of Wands. Knight of Wands and the Wheel. Meron ditong parating na success para sa'yo. Dun sa passion na tinatahak mo, na pinagkakaabalahan mo. May end of cycle na nangyari sa buhay mo. At yung new cycle na darating sa'yo, andun yung success para sa'yo, andun din yung peace of mind and harmony sa mga nangyayari at darating na sitwasyon sa buhay mo. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. New partner. A chance meeting is no mistake. It is divinely orchestrated as a catalyst to set the wheels in motion for the fruition of your prayers. Pay careful attention to new people we send into your life. You will recognize them by your sense of familiarity, comfort, and safety. Ang mensahe ng iyong gabay na may taong binibigay or dumarating sa buhay mo dahil may dahilan yon. Dahil may kailangan kang matutunan, mayroon kang ma-experience na bago. At marami kang lesson na makukuha doon na pwede mong i-apply sa future mo, sa present mo. And kung ano yung nakuha mo doon na aral sa sitwasyon na yon, you can keep it para pagdating ng araw, magamit mo yon yung mga lesson na natutunan mo. And kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, pagsumikapan mo lang yan at sipagan mo lang para magtagumpay sa buhay. And kung ano yung gusto mo pang mangyari, ipagdasal mo lang yan. As long na maganda yung intention mo, yung pinapasok mo sa isipan mo, sa puso mo, at ina-attract mo, iyon din yung darating sa'yo. Palagi ka lang magdasal, connect kay God, sa gabay mo at sa universe, para magabayan ka dun sa tamang path na gusto mong tahakin or landas na gusto mong tahakin. Basta magdasal ka lang palagi para andyan yung Diyos Ama na matulungan ka sa mga desisyon mo, sa mga plano mo sa buhay, at magabayan ka sa tamang path na tatahakin mo. Gawin mo lang palagi yung makakaya mo at pagsumikapan mo kung ano yung dumarating sa'yo na malagpasan mo yung mga pagsubok na yon. Huwag kang
susuko kung ano yung mga problema na pinagdadaanan mo. Dahil kaya mo yan malagpasan. Hindi naman yan ibibigay sa'yo na hindi mo kayang masolusyonan. Basta isipin mo lang na maging positibo sa mga pananaw sa buhay at i-attract kung ano yung mga gusto mo pang mangyari sa buhay mo. At itong yung reading, Gemini, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.